Hello everyone, welcome to my vlog, Ramir Boulder. Ang video po natin ngayon ay ang tungkol sa mainit na pagre-resign ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Ayon po sa balita na ang papalit sa kanya ay si Speaker Faustino D. Si House Speaker Martin Romualdez po ay pababa sa kanyang pwesto bilang Speaker ng Kamara ayon sa kinumpirma ni Deputy Speaker Ronaldo Pono. Ang desisyong ito ay dahil sa mga controversial na kinakaharap niya, partikular sa mga aligasyon ng kickbacks sa mga proyekto ng flood control. Ito po ang panayam kay Jay Kung Hoon. Right now, we want to keep the house in order. Siyempre, mas maganda na stable at saka kailangan din priority siyempre yung budget ng ating presidente at kailangan tuloy-tuloy lang yung trabaho. Kumusta po yung moral ng leadership after po nitong confirmation na magre-resign po si Speaker Romualdez? Taas naman, no? Kasi si Speaker is very supportive, no? Kay incoming Speaker Boji D at talagang Incoming Speaker Boji D. Si Boji D po ay ang papalit po kay Speaker Martin Romualdez. Hindi ko lang po alam kung kailan ang effectivity nito. magkaibigan sila. So talagang makikita mo na talagang naandun yung confidence na talagang magtutuloy-tuloy yung yung adhikain ng leadership at saka ng institution na tulungan yung ating pamahalaan, yung ating pamahalaan, especially kay Presidente BBM. So wala naman kami nakikitang problema. Sir, bakit po GD yung napapalit kay Speaker? To be honest, siguro sa experience naman ni incoming Speaker Boji D, nakita naman natin naging magaling siyang congressman, naging magaling din siyang governor, naging magaling din siyang vice governor, at talagang nakita naman natin na naging stable naman, no, nung pinamamahalaan niya yung probinsya ng Isabela. Talagang maganda naman yung kanyang naging pamamalakad. Sir, what triggered the resignation? Was he forced to? Was the speaker forced to do so? Siguro nakita rin ni Speaker na actually, to tell you honestly, matagal na rin naman na nagko-contemplate si Speaker, no? Dahil nakikita rin niya na masyado nang tinatamaan din yung House, yung institution, at talagang mahal din niya yung Congress, mahal din niya yung mahal din niya yung administrasyon, lalong-lalo na administration of President BBM. So nakita rin niya na so kaya niya ginawa yung sakripisyo na at least to step down. Para at least yun nga mas magkakaroon siya ng oras na harapin din yung mga accusations, mas magkakaroon siya ng panahon para sagutin yung mga sinasabi, no, yung mga intriga. So yun din yung isang dahilan kung bakit mas pinili niya na magsakripisyo para din sa institusyon at para din sa The party leaders try to stop him. wala namang ganun, no. Siyempre kung sasabihin mo na malungkot, siyempre natural lang 'yon dahil tao lamang naman tayo. Naging mabuti naman si Speaker Romualdez sa mga congressmen at sa institusyon, no. Marami din siyang naging mga kaibigan ng mga miyembro ng Kamara. So natural lang 'yun na may kalungkutan din, no. Pero yun nga, we have to move on. At naandyan na, no? Magkakaroon tayo ng bagong liderato ng House. At naandyan si Speaker Boji D na tingin ko sinusuportahan naman ng mga majority ng mga congressmen. May napag-usap pa si Speaker sa background? Wala naman, ang sinabi lang ni Speaker na ituloy-tuloy lang yung suporta, no, sa ating administrasyon at tuloy-tuloy lang yung trabaho. Huwag hayaan yung outside noise na maka-apekto sa trabaho ng House at saka siguraduhin lang na matulungan, no, yung ating mamamayan at lahat ng programa na makakatulong sa administrasyon at sa ating mga kababayan ay magtuloy-tuloy lang. What do you mean by tinatamaan? Ano po yung ibig niya sabihin na tinatamaan kayo? It is what it is, no? So, hindi
ibig sabihin, kasi napakadami, nakikita naman natin, no? Alam nyo rin naman yun, na napakadami rin namang tayo naririnig ng mga intriga, di ba? So, yun yung ibig ko sabihin doon. Thank you, ha? Thank you. Yes, salamat. Yes, thank you. Pwede ba ano? Ito pong area ito ay ang opisina po ni Martin Romualdez. Kung ito po kasi ang pag-resign ni Romualdez ay dahil sa mga paratang na siya ay sangkot sa mga anomalya sa mga proyekto ng flood control kung saan siya ay pinangalanan ng mag-asawang Diskaya na umano'y nakatanggap ng kickbacks. Si Romualdez daw po ay nagrekomenda kay Deputy Speaker Faustino D. bilang kanyang kapalit sa pwesto bilang Speaker ng Kamara. At sa kabila ng kanyang pag-resign, si Romualdez ay magtutuloy-tuloy sa paghaharap sa mga aligasyon at investigasyon sa mga proyekto ng flood control. Ang mga kongresista ay nagpahayag ng pagtanggap sa desisyon ni Romualdez na mag-resign, ngunit may mga pagtutol din sa kanyang pag-alis sa pwesto. Hindi po lahat ay sumang-ayon. Ang pagpili ng bagong speaker ng Kamara ay magiging isang kritikal na hakbang para sa Kongreso kung saan si Deputy Speaker D ay posibleng maging papalit kay Romualdez. Alright, ano po ang inyong opinion? Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Maraming salamat pong muli.